Nang maganap ang EDSA People Power Revolution, tumingkad ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Sa pangyayaring ito, ay mga elemento ng ating kultura ang nasilip ni Xiao Chua. Ang kanyang ulat sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Maligayang karawan sa aking mga pinsan na sina Rachel Bong Briones Almuhere ngayong araw, February 22, at sa kapatid niyang si Reynold Choi Briones tuwing February 29. 27 years ago ngayong araw, February 22, 1986, nagsimula ang himagsikang People Power sa EDSA. Ilang taon na nakalilipas, may isang dokumentaryo na nilikha si Maria Montelibono at ang yumaong Teddy Benigno para sa anibersaryo ng EDSA noong taong 2000. Kinapanayam nila para sa palabas na iyon ang antropolohista ni si Felipe Landa Jocano at ang scholar ng sining Pilipino na si Felipe De Leon Jr. Ayon ito, bagamat sa unang tingin, politikal na pangyayari ang EDSA, mas maunawaan ito sa lente ng ating sariling kultura. Halimbawa, naka-identify ang marami sa trahedya at sakripisyo ni Ninoy Aquino, kaya sa kanilang pakiramdam, tila may kapamilya silang nasaktan. At ang pasensyosong mga Pilipino, 14 na taong nagtimpi, ay biglang nagalit. Ayaw din daw ng Pinoy na may taong ang tingin sa kanyang sarili ay siya lamang ang magaling at pwedeng maging leader. Sa Pilipino raw, hindi ka pwede magyabang. Oras na magyabang ka, ibabagsak ka ng Pilipino. Makikita din na lumabas ang pinakamagagandang katangian natin sa krisis ng 4 na araw noong February 1986. Nang pumasok si Jaime Cardinalsin sa eksena, kumatawan siya sa espiritualidad ng Pinoy. Naaantig tayo sa bagay na may kinalaman sa Diyos. Lagi tayo nakikinig sa mga alagad ng Diyos at mga pinunong panrelihiyon tulad ng pakikinig natin noon sa mga babaylan. Tila ang debosyon natin sa mahal na Panginoong Hesus na makikita tuwing prosesyon sa pista ng Nazareno, sa ating pagpapanata, pagbabasa ng pasyon at pagpepenitensya ay nakita din natin sa EDSA. Nakita natin sa EDSA na ang pinakamataas na value para sa atin ay ang pakikipagkapwa. Tuwing may okasyon sa barangay, dapat naroon. Presence is enough. Kaya pati si Sero may ambag din sa himagsikan, walang hindi kasali. Nakita natin sa EDSA ang pakikiramay ng Pinoy. Parang sa mga lamay na tila may malungkot at may binabantayan, pero hindi nawawala ang kainan at tawanan at hindi ka humihiwalay. Nakita natin sa EDSA ang pagiging masiyahin ng Pinoy. Kapag nakikita sa iisang layunin ng Pinoy, masayang-masaya tayo. Nagdadalahan ng pagkain, alapatlak at nagbibigayan ng bulaklak. Kaya kahit delikado ang himagsikan, nawala ang kaba dahil festive ang mood. Saan ka nakakita ng himagsikan na papakitaan mo ng krus ang mga tangke na parang multo? Nakita natin sa EDSA na mapagmahal tayo sa kapayapaan at hindi confrontational people. Hindi tayo nadadaan sa sigaw, sa galit at pagsermon. Pinakamabisa sa Pinoy ang pakiusap. Nanggagaling sa kalooban ang pakiusap. Kaya hindi bumaril ang militar kasi ang mga tao ay nakaluhod, nakikiusap. Sa EDSA nakita natin ang pagiging malikhain ng Pinoy na sa krisis lumalabas ang galing natin. Ang mga revolusyon sa ating bayan kahit seryoso ay laging parang piyesta. Makulay, may mga palamuti, iba't ibang mga aktibidad at kung ano-anong binarikada sa mga tangke. Sa lahat ng ito nakita natin ang bayanihan. Na nang sabihin, ala na, lusong na iyon. Kaya kung tutusin, ang tunay na diwa ng EDSA ay ito ay isang larawan at kwento ng ating pagka-Pilipino. Na ayon nga kay F. Landa Jocano, very humble, very supportive, may pagkabahala, may pananagutan, may pagkalinga at may pakikibaka. At ang highest form ng isang bayani ay may pagmamalasakit. Ang kasaysayan ay hindi lamang balon ng mga salaysay na nakaraan. May mapupulot din tayong mga mabuting ugali natin na ginaya ng iba pang people power sa buong mundo. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.